Ang taon ay 2000, mahigit isang taon na ang lumipas mula noong nagsimula ang Hunter x Hunter, at mukhang maliwanag ang mga bagay. Napakaliwanag. Sa ngayon, parang palabas lang ito tungkol sa isang batang mapagmahal sa kalikasan na may pamingwit na gustong hanapin ang kanyang ama at ibabatay ang kanyang buhay sa kapangyarihan ng pagkakaibigan at paggalugad. Ngunit pagkatapos ay naging madilim ang mga bagay. Wala na ang mga episode na nagkaroon ng maangin, nostalgic na alternatibong pagbubukas ng 90s. Hanggang sa puntong ito, ang Hunter x Hunter ay ang iyong karaniwang araw ng Sabado ng umaga na shonen, na may maliwanag na paleta ng kulay at isang kaibig-ibig na apatan ng isang grupo ng mga dudes na mga kapatid lang. Ngunit pagkatapos ay nakarating kami sa Yorkshan Arc. Isipin na lamang ng isang 10 taong gulang na bata ang nakarinig ng mga sumisigaw, masungit, dissonant na pagbubukas ng mga riff ng gitara na may kapansin-pansing pagkakaiba sa paleta ng kulay at pangkalahatang kapaligiran. Ang pambungad na ito ay medyo perpekto, at gagawin ko ang aking makakaya upang i-back up ang aking opinyon sa ilang mga matibay na katotohanan na talagang hindi subjective. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, at hindi pa rin tama na maging ganito kahirap. Tulad ng alam ng karamihan sa mga tumatangkilik ng vintage anime, ang dekada 90 ay may napakakaibang estilo. Higit pa sa katotohanan na karamihan sa mga palabas ay iginuhit ng kamay sa mga cell, sa halip na ginawa sa digital software, ang pangkalahatang anatomy at mga disenyo ng lunas ay medyo naiiba. Ang mga panga ay itinuro, at ang mga mata ay may mas seryoso at mature na aesthetic. Ang karakter na perpektong halimbawa nito ay walang iba kundi ang pangunahing karakter ng palabas, ang ibig kong sabihin ay si Kurapika. Ang lalaking ito ay talagang naging pangunahing focus ng palabas sa arco na ito, sa parehong arco noong 1999 at 2011, na medyo nakakabaliw. Bago ito, mayroong Hunter x Sam Arc, at Heaven's Arena Arc, na itinampok sina Gon, Killua, Leorio, at Kurapika, ngunit sa pamamagitan ng nag-iisang pambungad, ang focus ay lumipat sa matamis na paghihiganti ni Kurapika. Mahusay na binabaliwala ng pambungad na ito ang anumang mga inaasahan na maaaring mayroon sa palabas sa unang dalawang arco. Sa madilim na lungsod at mga ilaw sa kalye, parang ang anime ay papunta sa neon-noir na direksyon, na talagang akma sa mood. Inihatid ni Kurapika ang kanyang panloob na Batman, at isang patula na gawa ng paghihiganti para sa angkan ng Kurta. Ang Kazuhiro Furuhachi ay isang pangalan na higit na binabanggit noong 2022. Ang isang mabilis na paghahanap ay magpapakita sa iyo na siya ang nagdirekta ng Spy A Family mula sa taong ito. Spy Family, Spy X Family, sino ba talaga ang nakakaalam? Ngunit tumingin ng mas malalim, at makikita mo na mayroon din siyang kahanga-hangang lineup ng mga palabas noong 90s. Hindi lang niya idinirehe ang Hunter x Hunter noong 1999, ngunit idinirect din niya si Rurouni Kenshin at isa sa paborito kong OVA sa lahat ng oras, Soy Okuan, Hot Trust in Betrayal. Upang sabihin na ang koreografiya sa mga laban ay dalubhasa ay hindi lamang ito magiging katarungan. Talagang kailangan mong panoorin ang lahat ng 4 na episode para masaksihan kung gaano kaganda ang tunay na Japanese animation. Ang sa tingin ko ay mahusay siya sa pagkuha ng mga tahimik na sandali, ang mga sandaling ito sa pagitan na kadalasang mapupuno ng hype sa nangungunang shonen battle, o ako ang pangunahing karakter na magiging bayani at magliligtas sa lahat, mumbo-jumbo dialogue, ngunit sa halip, pinili niya ang isang matahimik na kapaligiran na talagang naglalagay sa iyo sa posisyon ni Kenshin. Ano ang ibig sabihin ng pagkitil sa buhay ng isang tao, at ano ang mga moral na implikasyon na kaakibat nito? Ito ang mga mensaheng inilalarawan sa mga tahimik na sandali, at ito ang istilong dinala niya noong kinuha niya ang papel ng pagdidirekta kay Hunter x Hunter noong taglagas ng 1999. Ito ba ay ang parehong palabas? Nasaan si Gon? Nasaan si Killua? Nasaan si Leorio? Ito ay isang shonen anime, tama ba? Siguro. Hindi ko alam. Mayroon kaming phantom trope, at isang madilim at maduming backdrop. Nakita namin ang head honcho. Mr. Crollo Lucifer, member number 0 ng Phantom Trope, na may mataimtim at nakakagigil ng ngiti. Mayroong isang kumikinang, isang lilang baligtad na krus na nakapatong sa mukha ni Kurapika at sa kanyang kumikinang na iskarlata ng mga mata. Ito ay isang kamanghamanghang pagpapakita ng kanilang dynamic. Imbes na makita namin ang mukha ni Crollo, ang likod niya ang nakikita namin. Isa siyang enigma, isang taong hindi matukoy. At pagkatapos ay mayroon kaming susunod na shot na napakatalino. Nakatayo si Kurapika sa kalye, na may purple na buwan at ang mga tanikala ni Kurapika ay umaabot sa kanya. Ang mga ilaw ng gusali ay makikitang nagliliwanag sa isang madilim at magaspang na lungsod. Muli, binibigyan ng neon noir na ito, ang tono ng Gotham. Tulad ng naisip namin na nawala na ang pangunahing protag, binati kami ng ilang pamilyar na mukha. Sa wakas ay lumabas sa screen sina Gon, Killua, at Leorio pagkatapos ng 30 segundo. 30 segundo, baliw lang sa akin yun.
Hindi lang nila inilipat ang tono mula sa maliwanag patungo sa madilim na tono, ngunit inilipat din nila ang buong pagtuon sa isang bagong-bagong cast. Hanggang sa puntong ito, si Gon ang mascot para sa anime, ngunit sa isang pambungad, nagawa nilang ganap na baguhin iyon. Sa pagpapatuloy, nakikita namin ang ilang iba pang mga bagong karakter kasama sina Melody at Neo, na sinusundan ng ilang iba pang pamilyar na mukha kasama sina Hisoka, Zeno, at Silva. Pagkatapos ay bibigyan kami ng isa sa aking mga paboritong shot sa lahat ng oras. Nakita namin si Crollo na nakapikit, lumipat mula sa kanyang Amerikana sa kanyang suit na naghahanda para sa New York na kabaliwan para sa skyscraper. Nariyan ang pakiramdam ng kabaliwan habang iniindayog niya ang kanyang braso sa isang hindi nakikitang orkestra habang ang kanyang Amerikana buhok ay kinukuskus ng hangin. Pagkatapos ay mayroon kaming isang sandali na ginawa sa akin ng video na ito. Ang pinakamakinis, pinakamahusay na pagkakasunod-sunod na nagkaroon ako ng pribilehiyong pagmasdan ng aking mga mata. Nakita namin ang puso ni Kurapika na nababalot ng kanyang mga tanikala, na sinundan ng kanyang pagpunit ng kanyang top coat upang ihampas ang kanyang kadena sa Purple Moon na nabahira ng dugo, at ang Phantom Trope Spider insignia ay nakalimbag dito. Masyadong maganda ang choreography. Mayroong palaging kaibahan sa pagitan ng cool na asul na aura ni Prolo at ng nagniningas na pulang kapaligiran ng Kurapika. Ang paleta ng kulay na napagpasyahan nilang gamitin sa pambungad na ito ay nagpapalabas lamang ng labis na kadiliman at grit na talagang naglalagay sa iyo sa kapaligiran ng isang lugar tulad ng New York City. O Gotham. Ibig kong sabihin, New Yorkshire. Kunin ito. Ang metapora na ito na kinakatawan ng mga kulay para sa mga saloobin at personalidad ng parehong karakter ay mahusay na ipinakita sa bawat pulgada ng pambungad na ito. Sa tuwing nakikita ko ang sequence na ito, hindi ko maiwasang isipin ng Castlevania, at isipin na pinupunit ni Trevor ang kanyang latigo sa Kingdom Come. Halos may vampira hunter na aspeto ang galit ni Kurapika. Ang kanyang galit. Talagang hindi nila ginagawa ang mga ito tulad ng dati. Napakaganda ng pagbubukas na ito. Lumipas na ang mga araw kung saan magkakaroon ka ng grungy o punk rock opening tulad ng opening na ito o sabihin sa akin kung bakit mula sa Berserk. Ang mga bagay ay nagbago lamang. Hindi na kami tumitingin ng anime sa mga CRT TV o sa isang 4:3 aspect ratio, at sa kasalukuyan, ang produksyon ay ginagawa ng digital kaysa sa isang analog na format tulad ng pagguhit sa mga cell. Pero masasabi kong okay lang. Hindi ko nais na ang panahon na ito ay ginagaya o kinopya. Maaari mong i-upscale at i-remaster ang cell-based na anime tulad ng Neon Genesis Evangelion at gawin itong 1080p para bigyan sila ng mas mahusay na kahulugan na may mas matataas na resolution, ngunit ang 4:3 na aspect ratio ay palaging naruroon kasama ang nakikilalang pillar box na iyon o dalawang itim na parihaba. Ito ay tila isang maliit na bagay, ngunit ito ay isang kakaibang kagandahan sa panahon ng anime at talagang telebisyon sa kabuuan. Nakakalungkot din dahil ang anime na ito ay wala sa anumang legal na platform ng streaming, kaya kailangan mo talagang maging isang pirata para sa isang ito. Tulad ng Berserk 1997 at Monster, walang streaming service na kasalukuyang may lisensya, hanggang ngayon iyon. Ang pambungad na ito ay nagpapakita ng matinding galit at galit ni Kurapika sa isang hindi na filter na paraan na ibang-iba sa adaptasyon noong 2011, at sa palagay ko ito ay kamangha-mangha sa isang edad kung saan ang mga pagbubukas ay nilaktawan lamang at tinitingnan bilang walang kwentang oras na maaaring gugulin sa aktwal na panonood ng anime. Katulad ng isa pang all-time na paboritong pagbubukas ng minahan na tiyak na tatalakayin ko sa malapit na hinaharap, ang ika-4 na opening ng FOMO The Alchemist 2003 ay napakatalino na nagpapakita kung gaano kahusay at kahusay ang isang opening. Kaya, talaga, mangyaring huwag laktawan ng mga opening. Kapayapaan. Turn up the volume. We are free.